Pangsanlibutang ulat. Engkwentro laban sa masamang espiritu. November 23, Alaska, Adev. Isang kakaibang tensyon ang bumalot sa tahanan habang sinisermonan ng isang ama ang kanyang 15 anyos na buntis na anak na babae na si Lusa. Maaari mong masaktan ang sanggol, sabi ng tatay. Si Lusa na naninigarilyo ng tradisyonal na halamang gamot ay sumasagot sa kanyang ama habang sinesermonan siya nito sa sala ng kanilang tahanan sa Alaska. Naroon sa eksena sa sala si Adev, isang taga-Michigan na nagtatrabaho sa isang tahanan ng mga bata. Pumunta siya sa bahay ni Lusa para bisitahin siya. Si Adev at ang lahat sa bahay ay mga Seventh-day Adventist. Tapos, lumipat si Lusa at ang kanyang ama sa isang kwarto kasama na rin ang ina ni Lusa. Isinara nila ang pinto ng kwarto. Sa sala naman ay naramdaman ni Adev ang kakaibang tensyon na lalong tumitindi. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari sa kwarto, ngunit napagpasyahan niya na iyon ay magandang panahon para manalangin. Habang nagdadasal siya, malakas na mga sigaw ang kanyang narinig mula sa loob ng kwarto. Tapos lumabas ang ina ni Lusa at nagsabing, "Ang aming anak ay sinasapian ng masamang espiritu. Manalangin tayo." Mas taimtim na nagdasal si Adev. Humingi siya ng karunungan sa Diyos. Kinuha niya ang kanyang Biblia. Lumuhod siya sa labas ng nakasaradong pinto ng kwarto. "Panginoon, gabayan mo po ako sa prosesong ito." Panalangin niya, "Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan." Pagkatapos ang kanyang panalangin ay umalingaw-ngaw ang mga hiyawan mula sa loob ng kwarto. Lumabas ang ama ni Lusa. "Tinawag mo ba ako?" sabi ng tatay. "Hindi po kita tinatawag," sagot naman ni Adev. "Okay, gusto mo bang pumasok?" tanong ng ama ni Lusa. Ayaw pumasok ni Adev sa kwarto, ngunit sinabi niya ay, "Opo, sige po." Sa loob ng silid, nakita niya si Lusa na nakahiga malapit sa dingding at sumisigaw. Sinamahan ng ama ni Lusa ang ina nito na tumayo malapit sa babae. Lumuhod si Adev, dala ang kanyang Biblia malapit sa pinto. Gusto niyang maging malapit hanggat maaari sa pinto para kung kailangan niyang tumakbo palabas ay madali siyang makaalis. Ang ama at ina ni Lusa ay nagsimulang kantahin ang awit ng mga bata na may pamagat na, "Mahal ako ng Diyos." Mula sa pinto, sumama sa kanila si Adev. Habang kumakanta sila tungkol sa pagmamahal ni Jesus sa mga bata, tumigil sa pagsigaw si Lusa. Nagsimula siyang umiyak. "Daddy, kailangan ko ng iyong tulong," sabi niya. Nakita ni Adev ang lungkot sa mukha ng ama ni Lusa. "Hindi kita matutulungan," sagot ng ama ni Lusa. "Kailangan mong tawagan si Jesus." Pagkatapos ay tumili si Lusa. "Hindi mo na siya anak," sabi ng mahinang boses sa bibig niya. Tiningnan ni Adev ang Biblia sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin, ngunit natitiyak niyang may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Pagbukas sa aklat ng mga awit, nagsimula siyang magbasa ng malakas. Ilang sandali pa ay dumilat siya. Tumigil ang dalaga sa pagsigaw at bumagapang sa sahig patungo sa kanya. Nanalangin si Adev at patuloy na nagbabasa. Nang maabot siya ni Lusa, itinaas niya ang isang kamay at ibinagsak ang Biblia sa sahig. "Ayaw ko sa aklat na ito," pagalit na salita ni Lusa. "Ayaw ko sa aklat na ito." Kinuha ni Adev ang Biblia at ipinagpatuloy ang pagbabasa mula sa mga awit. 2 beses pang inalis ni Lusa ang Biblia sa kanyang kamay. Ang tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas ay tumagal ng 70 minuto. Si Adev at ang mga magulang ni Lusa ay kumanta, nanalangin, at nagbasa ng Biblia hanggang sa umalis ang lungkot sa bahay. Umalis na ang masamang espiritu. Nahirapan si Adev na lumuhod sa loob ng 70 minuto, ngunit nang tumayo na siya ay nakaramdam siya ng sigla at may panibagong lakas. Sa kabilang banda, si Lusa ay pagod na pagod. Nanghihina siya at halos hindi makapagsalita. Nalaman ni Adev noong araw na iyon na ang malaking tunggalian sa pagitan ng Diyos at ni Satanas ay totoo. Sapagkat hindi tayo nakikibaka laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan,
laban sa mga pinuno ng kadiliman ng panahong ito, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa makalangit na dako. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 12. Ang sitwasyon ni Lusa ay hindi kakaiba sa mga katutubong Alaska at maging ang ilan sa kanila ay mga Adventist. Si Adev, na nagtatrabaho sa mga tahanan ng mga bata, ay hindi pa nakatagpo ng isang katutubong Alaska, na hindi pa nakatagpo ng mga espiritu o nakakakilala sa isang taong may karanasan. Nananalangin si Adev ng buong puso para sa walang hanggang ebanghelyo na maipahayag sa buong Alaska. Gusto kong manatili dito hanggat maaari, sabi niya. May gawaing kailangang gawin. Kailangang makilala ng mga tao si Kristo. Ang isang malaking gawain ay ang ipahayag ang walang hanggang ebanghelyo sa Alaska, kung saan mayroong higit sa 200 katutubong komunidad, ngunit ang Seventh-day Adventist Church ay mayroon lamang presensya sa 11 sa kanila. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering sa trimestring ito ay makakatulong na ibahagi ang pagmamahal ni Jesus sa Bethel, Alaska. Salamat po sa pagpaplano ng mapagbigay na handog sa darating na ika-28 ng Disyembre.